Minsan yung pag-ibig, ang sabi nga dito, no word could ever express the great unhappiness I feel since breaking our engagement. Brinake niya yung lalaki, and then ngayon, sabi niya, please say all, you'll take me back. Because ikaw lang naman talaga yung nasa puso ko, and I love you, I love you, I love you. Kaya pala, because sabi niya dito, congratulations for winning the lottery. Yan. So, in John chapter 4, mababasa po natin, so verse 19, we love because He first loved us. So, tayo po ay nagmamahal, nagbibigay ng pag-ibig because una nating naranasan to sa Panginoon. He loved us, that's why nagkakapagbigay tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. If someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. Totoo. Sasabihin mo, I love you. Pero, mahal mo yung tao. And sabi dito, I love God, but you hate your brother, you hate your sister. And sabi ng Bible, you are a liar. Paano mo iibigin ang Diyos na hindi mo nakikita, na itong ang tao na nakikita mo ay hindi mo kayang ibigin? The love demonstrated by God to mankind is not because we are lovable. Hindi tayo minahal ng Lord dahil tayo ay kaibig-ibig. And hindi rin tayo minahal ng Diyos kasi mahal natin siya. Opposite. He loved us because He first loved us. He loved us in spite of what we have. Kahit hindi natin gantihan ang Panginoon, kahit i-reject natin ang pag-ibig ng Panginoon, still the love is there. Ipaparamdam pa rin sa'yo ng Panginoon that He loves you. And this kind of love, ito yung gusto ng Panginoon na mag-grow, ma-develop, ma-nourish natin sa ating relationship. Okay. Tingnan po natin itong Corinthians chapter 13, verse 1. Pakibasa nga po ng lahat ng mga in love sa Panginoon. Okay, salamat po. So napaka liwanag po ang sinasabi ng Panginoon, yung agape love na kailangan nating ma-develop, it is more than dito sa mga sinasabi sa talatang to. God says that love is greater than being eloquent. Many people think that being eloquent is the most important in any relationship. We are not against communication. But, ang sinasabi ng Panginoon, hindi sa pagandahan ng pagsasalita. Kahit malaanghel ka, na ang boses mo, or ray langit ang iyong, ray langit talaga, ha? Hindi mahalaga kung gaano ka clear magpaliwanag ng rason mo. Kapag ang communication or ang relationship is not backed up by love, if there is no love, ang sabi ng Bible, you're a noise maker. You're a gong. Para ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw. Talk without love is not only useless, but it is not productive to the real transformation that God longs to bring into your life. So, kahit ang ganda ng boses mo, malaanghel ka magsalita,
But without love, you are only a noise maker. And second po, knowledge. Kung meron kang kakayanan na maghayag ng salita ng Diyos, umunawa ng mga ito, ngunit wala ka namang pag-ibig, wala din po itong kabuluhan. Sabi nga, marami na daw po sa panahon natin ngayon is punong-puno ng mga biblical knowledge. And ang gagaling na nila na to speak, to preach, to give message, full of knowledge, but without love. Without love, sabi ng Panginoon, sayang. Wala ding kabuluhan. Third, faith. Faith is a big-time agenda for God. Alam natin, without faith, we cannot please God. But, kahit nasa sayo na ang lahat ng pananampalataya, na ano pat itong bundok na to, sabihin mo, lumipat ka, lilipat siya. But without love, wala pa rin kabuluhan ang iyong pananampalataya. You are nothing. Kahit ka mag-signs and wonders dyan, kahit ka mag-healing dyan, but without love, you are nothing. Third, service. Sabi nga po dyan, ipamigay mo man lahat ng iyong ari-arian, kung wala kang pag-ibig, walang value yan sa Panginoon. I heard a story, hindi ko lang po alam kung sa kay Clem, Pastor Clem ko narinig to or sa GSMT, na meron ngang isang pastor na na-invite siya to speak in the congregation na napakalaki para sa isang conference. Pero after, or before the conference, nagkaroon sila ng argument ng kanyang asawa. And umalis siya na hindi na-settled yung kanilang problema. Hindi na-settled yung kanilang kanilang mga hindi pinagkakasunduan. And umalis siya, nakita niya yung kanyang asawa, tumulo na lang ang luha. What do you think yung impact nung kanyang paglilingkod? Do you think na ito ay magiging productive? Ito ay merong malaking impact? No. Because alam niya na meron siyang isang tao na hindi niya na ipadama ang kanyang pagmamahal. Kaya without love, kahit anuman ang gawin mong paglilingkod, kung wala kang pag-ibig, useless pa rin po yan. Kaya napakahalaga na importante po na yung pag-ibig na sinasabi ng Panginoon. If your family, sabi dito, there are families that generously met other people's need. But at home, there are scores of unmet needs to those who are closest. Sometimes, sa ibang tao, ang galing-galing natin. Sa labas ng bahay natin, ang galing-galing nating maglingkod, mag-serve. But inside of our home, inside of our house, hinahanap nila, hindi nila makita yung iyong paglilingkod. Because without love. If your family feed people at the soup kitchen or gave up all position but lack of love, at home it doesn't count. And last po is sacrifice. Here is a reference to martyrdom in the early church. Some families try to sacrifice their way to a better days. 'Di ba? Ang dami-dami lalo sa atin po mga OFWs, we are sacrificed kasi malayo tayo sa family. But lahat ng sacrifice natin without love, it is nothing. It is nothing. So lahat ng dapat nating ginagawa, merong kaakibat na pagmamahal. You gain nothing. So sa isipan ng ating Diyos, love is the greatest things. In John chapter 4 verse 8, whoever does love
does not love does not know God, because God is love. Binigyan tayo ng Panginoon ng commandments. At ito yung sabi ng Panginoon na this is the greatest commandments na dapat nating sundin. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. God made you and me. He has given us life and has set His love on us. And secondly, love others. This is the second commandments na binigay sa atin ng Panginoon na pinaka-importante. Love your neighbor as you love yourself. Love others is the outflow of embracing God loves for me. Pangalawang bagay po. So, ito yung mga sacrifice, faith, knowledge, and eloquent. If you do it without love, you are only a noise maker. It is useless and wala itong kabuluhan sa Panginoon. So, how we can grow our love, and sabi po dito sa ating verses, love is patient, love is kind, and is not Okay, salamat po. So dito naman po sa talatang ito, kung kanina, ito yung mga bagay na walang kabuluhan sa Panginoon, but then ito naman po ang dapat nating i-remove or mga bagay na mga negatives na kailangan nating or mga barriers sa ating pagmamahal. Una po na dapat nating alisin, na sabi nga, ang pag-ibig daw po is not a jealous one. Hindi ito nagseselos. Some kinds, of course, merong mga selos na hindi masama. Especially when they don't lead to resentment or mistreated people. For example, meron akong kasama po sa work na talagang nagsiselos ako sa kanya dahil siya pag kumain po siya, ayan, pagkain talaga. Pagkain niya, everyday is Coke, chocolates, and ang daming niyang foods na dala-dala. And lahat yun, nakakain niya lahat. But, sabi ko sa kanya, ang galing-galing mong kumain, pero bakit ang payat mo? Opposite of me. Sabi ko sa kanya, opposite of me. Pag ako kumain ng ganyan, 2 araw lang, lumba-lumba na ako. So, sabi ko sa kanya, bakit ganun yung katawan mo? Ang dami mong food, ang dami mong sweets, ang dami mong drinks na iniinom, but you are slim. So, nakakaroon na tayo ng inggit, but itong inggit na to, hindi nagbibigay o nagdadala sa atin in a way na mawala yung love natin sa kanya. Diba? But the jealous na binabanggit ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 13 is more virulent o lubhang nakakalaso na pagselos. Sabi dito, jealous when we envy the accomplishments or the qualities of others. Nagkakaroon tayo ng inggit kasi nakikita natin, ang dami niyang accomplishments, ang dami niyang mga achievements. Nagkakaroon tayo ng jealous because of what they have or who they are. That's why kino-compare mo sa sarili mo. And kaya ka nagkakaroon ng ganitong attitude. Jealous usually accompanied with resentment concerning the blessings of others. Naalala niyo po si Aaron at saka si Moises. Nakita ng magkapatid, si Moises at saka si Miriam, nakita niya yung kanyang yung si Moises na kanilang kapatid na lagi kinakausap ng Lord. Ang sabi nila, bakit? Si Moises lang ba ang dapat gamitin ni Lord? Si Moises lang ba ang dapat na i-bless ni Lord? So alam ng God kung ano yung motive nila, bakit sila nagkakaganon.
because of selos. Dahil sa inggit. And hindi na nila nakita yung blessing nila. Ang nakita lang nilang blessings ay yung sa kanyang kapatid. It poisons our relationship and damage our heart. 'Di ba? Kasi hindi mo na ma-appreciate yung blessing sa'yo ni Lord. Hindi mo na mapasalamatan na si Lord kasi ang nakikita mo na lang yung iba, yung blessings ng iba. At yung blessings mo, hindi mo na makita. Kaya yung heart mo is full of jealous. And hindi lamang dyan, sabi dito, such jealous keeps us from loving others and also even loving God. And secondly, sabi dyan, love does not brag. Nagmamapuri. Bragging about his or her accomplishments, abilities, positions. Ang gusto niya is ma-impress yung iba sa kanyang kung ano meron siya. Sabi nga dito, kung ikaw ay pinagpapala, huwag kang magmapuri na akala mo ikaw lang ang pinagpapala. Sapagkat lahat ng tao ay pinagpapala ng Diyos. Hindi lang ikaw. Sabi dito, ito daw pong brag, it is like an elected official winning an election dishonestly. Nanalo siya sa election and then bragging about it. Nanalo siya sa election and pinagmamalaki niya ito. Na supposed to be, the truth is, kaya lang siya nanalo because nandaya siya. And nagmanipulate siya ng mga tao. Being boastful is claiming that our own will and power are supreme over the person we are supposed to love. So, love is not brag. Hindi nagmamapuri ang pagmamahal. Love is not arrogant. Hindi rin nagmamataas. Ako naman ang nakakaalam niyan eh. Ako naman talaga yung pioneer niyan eh. Ako naman talaga ang nag-donate niyan eh. Eh ano ngayon? Kung ikaw nga ang nag-donate nun. Love is not arrogant. Sabi nga nila, kung ganyan daw po, sabihin mo, di ikaw na. Diba? Di wow. Ikaw na. Pakisabi nga sa tabi mo, ikaw na. Ikaw na ang magaling. Sabi dito, this kind of love, focus on oneself. Nakafocus na lang ito sa sarili mo. Tandaan natin si Jesus, nung dumating dito sa lupa, hindi niya pinilit ang kanyang sarili na ipantay ang sarili niya sa Diyos. Dumating siya dito, hindi siya nagpilit na maging Diyos. He humbled himself and become obedient to the death, even death on the cross. Jesus did not focus on himself. Instead, he became a servant and humility died to save us. Greater love, sabi nga sa John chapter 15 verse 13, greater love has no one than this, that he laid down his life for his friend. So yun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Love is not arrogant. And love does not act unbecomingly or become rude. Hindi magaspang ang pag-uugali ng nagmamahal. Contrary to what is proper. Sabi niya, this behavior is ugly, indecent, ill-mannered, rude. Kumbaga para kang bara-barabay kung magsalita. Masaktan ako masaktan, basta masabi ko kung ano nasa loob ko. Di ba? Kung ano yung nag-emote, nasa loob. Someone who behave like this and insensitive about the feelings of those around him and careless about how he is impacting them. Di ba? Rude behavior can damage our relationships. And sabi diyan, love does not seek its own. Hindi makasarili ang pagmamahal. Hindi lang ikaw ang sentro ng iglesia.
Hindi ikaw ang bida ng LGs. Di ba? Na para bang kapag wala na ikaw, hindi na sila makakagalaw. Parang pag wala ka, patay na ang LG. Consider some of the translation. Sabi dito, love does not insist in its own way. Hindi pinipilit ang sarili. Diba? And it is not self-seeking. Bakit maraming wasak ang relasyon? Bakit may mga pamilya naghihiwalay? Bakit ang bansa natin di makausad? Kasi sabi dito, the culture in which we live is infused with a self-seeking attitude. Sarili ang iniisip. Maraming naglalabasan po ng mga books ngayon na ang nakalagay, looking for a being the number one. Kasi gusto niya i-insist yung sarili, yung kagustuhan niya. At kapag hindi nangyari yung kagustuhan niya, gagawa siya ng paraan. Love does not seek its own. And love is not provoked. Hindi magagalitin. Hindi maigsi ang pasensya. Hindi madaling mairita. Di ba kapag ang bata po ay frustrated, irritated, they are throwing tantrums. Nag-aalburuto talaga sila. Nagwawala sila. Mapahiya ka na nanay, mapahiya ka na tatay. Basta mag-aalburuto ako. Di ba? How about the adults? If they are frustrated, if they are irritated, if they are angry, sabog. Di ba? Sumasabog. Kaya sabi niya, ganun talaga ako. I explode. Then, it is all over. Parang bulkan lang ang peg. Di ba? Kung ang bata, parang bulkan na kapag ang bata ay nag-aalburuto, yung nagagalit din siya, nag-aalburuto ang bulkan, di ba? Pero yung adult at yung bulkan na gusto nang sumabog, talagang iluluwa at iluluwa niya yung kanyang mga laba. And maraming madadamage. Right? Maraming maaapektuhan. Love does not take into account a wrong suffered. Hindi nagtatanim ng galit. Sabi dito, some of the people keep the balance sheet, inventory, bookkeeping term, track record of all the wrong things na ginawa mo. Kaya nga pag nagkagalit sila, ito yung mga ginawa mo, nakalista na. Ibibigay ko na lang sa'yo. Ilan yung mga inventory ko sa'yo, lahat ng mga ginawa mong mali, andyan na lahat. Kasi, nire-record niya lahat. Pero tingnan nyo ang love ng Lord sa atin. Kahit gaano tayo karaming kasalanan, pag humingi tayo ng tawad, lahat yun, erase na. Diba sa calculator, gawin mong times lahat, ang laki-laki ng amount mailalabas doon. Pero pag linagay mo yung C, magiging 0. Christ. Oh. Grabe ka nagka. Okay. So, my friend, pakisabi sa kapatabi mo, my friend, no records keeping. Keeping of sin, yeah. No record keeping of sins. And love does not rejoice in unrighteousness. Hindi kinatutuwa ang masama. Ang the best picture po nito, yung di ba, pag nanonood tayo ng mga movies, yung mga kontrabida, tuwan-tuwa sila. Pag ang mga bida ay natatalo nila or nadidisgrasya or ano nila, talagang tuwan-tuwa sila. Evil, di ba? They rejoices in righteousness. But sabi ng Panginoon, do not rejoice when your enemy falls.
And do not let your heart be glad when he stumbles. Dapat kapag merong ganong kang kapatid, kahit hindi mo man siya kabate or hindi mo man siya ka-okay. Yan. Hindi siya ka-okay sa'yo, huwag kang tumawa sa kanyang pagbaksak. Kundi ipanalangin mo siya. Show your love to them. Because pinandama ng Lord sa iyo yung pagmamahal niya, ipadama mo rin sa kanya yung pagmamahal. And last po, ay salamat. Ayan. This is the principle na dapat nating i-apply sa ating buhay. Sabi diyan, pakibasa po ng lahat. Thank you. What do you observe in these verses? All things. Yan. Mga repeated words over and over, all things. Bakit? To emphasize na mahalaga itong mga to. Di ba? Gustong i-emphasize ng author ng 1 Corinthians na si Paul na itong mga bagay na to, bears all things, believe all things, hopes all things, is napaka-importante. And second po, lahat yan is nasa present tense. It means it's happening now or things that are continuous happening. So ang sabi dyan, don't focus on the failures of others. Fear all things. Ang kahulugan na binigay sa atin ng talatang bears all things is covering. Di ba yung sa talata, sabi ng talata sa 1 Peter chapter 4 verse 8, love cover a multitude of sin. Di ba? Covering, bear all things means to bear a person, to cover all things with silence. Yung or loving your family, friends, churchmates, that you put up with all their failures and keep from focusing on them. Kumbaga, may mga kapatid tayo na even though they are sinning, hindi ibig sabihin na ini-ignore mo yung kasalanan niya. But kino-cover mo ng iyong pagmamahal yung kanyang mga sin, yung kanyang mga failures, yung kanyang mga bagay na ginagawa sa'yo. It means that you are covering, protecting, and supporting not the sin, but the person you care for. Hindi pag-i-ignore ng kasalanan, kundi you are protecting the person from gossip, ridicule, and harm. And still, ipapadama mo ang pagmamahal. And number 2, believe all things. Assume the best in people. Believe all things. Be willing to say, let's start all over again. And trust people anew. And all things, be willing to assume the best. Trust them and to always give them the benefits of doubt, the best of them, or believing the best of them. Meron pong isang nakulong na isang OFW siya dahil napatay niya yung kanyang amo dahil gusto siyang rape. But kahit ganun man nangyari, nakulong siya, napagbintangan siya, but still the family believe na wala siyang kasalanan. Alam ng family, ramdam ng family na kung nagawa man niya yon because he protecting herself. So, itong babaeng ito, na-feel niya that the family is there to love him, what happens sa kanyang buhay.
It is a relationship that is not filled with is suspicious, but trusts. And number 3 po, hopes all things. Puno ng pag-asa. Indicates having a positive expectation sa lahat ng mga tao. Si Benjamin West po, nung bata pa siya, ang hilig niyang mag-drawing. And nung mag-draw siya, i-drawing niya yung mukha ng kanyang kapatid. And matapos niya mag-drawing, pinagtawanan siya ng kanyang kapatid kasi para sa kapatid niya ang pangit. Pero nung makita ito nung nanay niya, sabi ng nanay niya, wow, what a good, a nice, fantastic artwork yung ginawa mo, anak. And in-appreciate niya yung drawing ng kanyang anak. And because of that, binigyan niya ng pag-asa yung kanyang anak. And si Benjamin West, isa po siyang pinakakilalang painter sa ating mundo. It is the confident expectation of something to come. And ang sabi po dyan, endure all things. Never give up on anyone. Magtiyaga hanggang wakas. No retreat, no surrender, no limits. Real love never stop trying to work things out. Your family is too important to give up. And another meaning po nito is patient. Be patient. Be patient. Sabi dito, nothing can block or separate us from the love of God. No circumstances that happens around us. Oo, lalayo tayo sa Panginoon. Manlalamig tayo sa Panginoon. But God, the love of God, still ipaparamdam sa iyo yung kanyang pagmamahal. And lastly po, ang sabi diyan, the love of God never fails. At ito yung gusto ng Panginoon na ipahayag sa atin. Scripture reveals God eternal love for us is a love that never fails. God chose us, died for us, and will never leave us. Kaya ang sabi ng Panginoon, these three things will last forever: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Mga kapatid, nandito na tayo. Ginawa na natin itong pananampalataya. Ayan, three things will last forever. Tayo ay narito because we have faith in God. Even though hindi natin nakikita ang Panginoon, but still we have faith, we believe in God. Hope. Still, alam natin, time will come, the Lord will come again. And makakasama niya tayo doon sa kalangitan. But itong love, dito man sa lupa or doon man sa kalangitan, sa piling ng Panginoon, still ito yung ipaparamdam sa atin ng Panginoon. At ito rin din ipaparamdam natin sa Lord and return. Sa langit, hindi na natin kailangan ng pananampalataya. Sa langit, hindi na natin kailangan ng hope. But sa langit, kailangan natin ang love. And still, the Lord wants us to grow in love. God bless you po.